Isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng pizza. Bale, magfe-ferment muna tayo. Pero bago tayo mag-ferment, i-preheat muna natin ang ating oven for about 450 Fahrenheit or 200 degrees Celsius. Sa ating pag-ferment, ilagay lang sa isang bowl ang warm water, yeast, at ang sugar. Konting halo lang and ito na ang kanyang magiging result. Rest lang natin ito until ma-ferment. Habang hinihintay natin na ma-ferment siya, gagawa muna tayo ng crust. Sa isang bowl, ilagay ang flour, ang salt, at haluin lang natin siya. Once na na-mix natin ito, ilagay na natin ang ating fermented yeast sa ating mixture. Then haluin lang natin ito until mag-combine lahat, and pagkatapos nyan, imamasa na natin ito. Once na shaggy na yung kanyang appearance, pwede na natin siyang hawakan para makita natin kung pwede na siyang gawing ball at mamasa na natin ito. Maglagay tayo ng hot water, paunti-unti lamang para mabuo yung kanyang dough. Alternate dapat. Next is yung cold water naman. Ginagawa natin ito para mas maging flaky at maging masarap ang ating crust. Haluin lang natin ito hanggat pwede na itong imasa. At yun, pwede na ngang imasa. Maglagay lang tayo ng konting dusting sa table para hindi dumikit yung dough. Then, imasa na natin ito. Imasa natin ito hanggang maging smooth ang kanyang texture. Once na basa yung iyong dough, pwede kang magdagdag ng dusting. Ito na ang kanyang appearance once na smooth na ang kanyang texture. Ang akin, hinati ko siya into 2. Bale, 2 pizza rin ang magagawa ko dito. Then, bilugin lang natin siya parehas. Then, sa ating pan, maglagay tayo ng breadcrumbs. Then, ilagay natin yung dough. I-cover natin ng cloth and rest for an hour. After an hour, pwede na natin siyang i-shape by using our rolling pin. Pero bago yan, mag-dusting muna tayo sa table and sa rolling pin para hindi dumikit ang ating dough. Pwede kahit anong shape. Kung ano ang gusto mo, pwedeng circle or rectangle. Then, maglagay na tayo ng toppings. Tomato, ipahid lang natin siya. Then, yung mga toppings na gusto natin. Sa akin is ham, cheese, mushroom, pineapple chunks, hotdog. Maglagay din tayo ng olive oil para mabango siya once na binake natin. Naglagay din pala ako ng cheese dyan sa tabi. Madali lang naman gawin yan. Ifo-fold mo lang, then ilagay mo yung cheese sa loob. Naglagay din pala ako dito ng white onions at bell pepper. Maglagay ulit tayo ng olive oil para mas mabango siya once na maluto na siya sa oven. Next naman natin is yung isang dough. Gagawin ko siyang shape na square. Same lang din naman ng procedure sa nauna kong ginawa. Once na ma-shape mo siya, pwede mo na siyang lagyan ng tomato sauce and
yung toppings na gusto mo. Huwag mong kakalimutan na lagyan ng olive oil para mas mabango at mas masarap ang ating pizza. Yan na siya. Ito na siya once na na-bake na siya sa oven. Diba? Ang sarap. Yan yung kanyang slice. Sana ay nagustuhan ninyo at natuto kayo. Ito lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Thank you very much. Mabuhay ang lahat ng mga baker.